extradition. Nasa Cambodia ngayon si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, hindi para magliwaliw at magbakasyon dahil gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMIO. Ilan sa aktibidad ni VP Sara ngayong Huwebes. Kahapon pala ito ay ang pagkikipagkita sa Cambodia Deputy Minister at Minister of Education, Youth and Sport. Ibisitahin rin ng Vice Presidente ang SIMIO Regional Center for Technical Education Development at ilang mga paaralan sa Cambodia. Inaasahan rin na magkikipagkita si VP Sara sa mga Pinoy at sa Filipino community doon sa Cambodia. Ipapataw na penalty sa public school teacher na nag-viral sa social media matapos pinagalitan ang kanyang mga estudyante habang naka-live ito sa TikTok. Ang kay Vice President Sara Duterte, nakita niya ang paliwanag ng guro kung kaya't pinayuhan lang nito na itigil ang kanyang klase tuwing magagalit. Nagpapatuloy lang din ang klase kung humupa na ang galit nito. Binigyan din ni Vice President Sara, tao lang din ang mga guro na nagagalit lalo na marami itong mga mag-aaral na kinakausap. Naman, sa panig ng nag-viral na teacher, sinabi nito na hindi niya alam na naka-live siya sa TikTok. Vice President Sara Duterte at ng dating Pangulong Rody Duterte, maging ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang plano kaugnay sa politika kahit anumang paninindigan ito sa iba't ibang mga issue. Hindi na dinetali pa ni VP Sara kung anong dahilan bakit naglabas ito ng naturang pahayag sa pamamagitan ng isang video sa kanyang Facebook account. Mula sa video statement ay sinabi ng pangalawang Pangulo na nag-aalala siya para sa kanyang ama maging si PBBM. Subalit tiniyak niya sa dalawa na may pagpapatuloy ang kanyang tungkulin bilang Secretary ng Department of Education at Vice President ng Pilipinas. Mula din sa video ay binigyang diin ni Duterte na mainam kung tututukan muna ng mga nasa pamahalaan ang mas importanteng usapin gaya ng pagpapaunlad ng kalidad na edukasyon, terorismo, kriminalidad at marami pang iba. Balik tayo sa mga detalye mga kababayan. Kinumpirma ng DOJ o Department of Justice na naaresto ang inalis na kongresista ng 3rd District ng Negros Oriental na si Ernie Teves sa Dili, East Timor. Sa pahayag na inilabas ng DOJ, nahuli si Teves sa Top Golf Driving Range o nag-golf sa bandang alas 4 ng hapon kahapon, March 21. Si Teves ay naharap sa maraming mga kasong pagpatay, kabilang na ang umunoy pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong Marso 2023 at tatlong iba pa noong 2019. Ang pag-aresto kay former Congressman Teves ay naging posible sa pagtutulungan ng law enforcement agencies, kabilang na ang International Police Interpol, National Central Bureau NCB sa Dili at koordinasyon ng mga pulisya ng East Timor. Binati naman ng kalihim ang Philippine Law Enforcement Team pati na rin ang mga international law enforcement partner sa kanilang walang pagod na pagsisikap na matrace at malabanan raw yung kawalan ng batas upang makamit ang kapayapaan. Sa ngayon, si Teves ay nasa pangalaga ng East Timor Police habang ang kanyang extradition sa Pilipinas ay inaayos na ng National Central Bureau doon sa koordinasyon kasamang koponan mula sa NCB Manila at Philippine Embassy sa Dili.